Uy mga kaibigan, oras na para sa kwentuhan. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang alamat niyang Haring Umutot. Noong unang panahon, sa kahariang Banyong Kahiligan, may nakatirang hari na may kakaibang sumpa. Tuwing kinakabahan siya, umuutot siya. At hindi basta utot, malalakas, mababagsik, minsan may kasamang kidlat pa. Ang pangalan niya, Haring Gasulfo. Mabait at matalinong hari si Gasulfo. Maayos ang pamamahala niya, maalaga sa kanyang mga tao, at patas ang puso. Pero may isang malaking problema, hindi siya makaharap sa maraming tao ng hindi. Alam niyo na. Kaya tuwing may mahalagang anunsyo siya, ang mga kawal niya ay nakahawak ng dahon ng saging sa ilong at may dalang sibuyas at bawang, hindi para sa silyo at bawang, hindi para sa luto, kundi para panlaban sa amoy ng utot ng hari. Isang araw, dumating sa palasyo ang isang magandang prinsesa mula sa kalapit na kaharian, si Prinsesa Amihan. Matalino, matapang, at naghahanap ng lalaking may mabuting puso. Nang makita siya ni Haring Gasulfo, kinabahan siya at alam niyo na ang sunod na nangyari. Pert! Umugong ang utot sa buong bulwagan. Nagsitayuan ang mga balahibo ng mga kawal. Namatay ang 2 kandila kahit di patapos ang misa. Pero, hindi inaasahan natawa si Prinsesa Amihan. Yan ang pinaka-honest na introduction na narinig ko, sabi niya. Imbes na itago ang kaba mo, pinakawalan mo, literally. Nagustuhan ni Prinsesa Amihan si Gasulfo, hindi dahil sa utot niya kundi dahil sa honesty niya sa pagiging totoo sa sarili. Lumipas ang mga araw, naging malapit sila sa isa't isa. Tuwing gabi, nagkukwentuhan sila sa ilalim ng buwan. Minsan, sabay pa silang umuutot at tinawag nila itong pagkakautotan. Pero hindi lahat ay masaya. Ang punong tagapayo ng hari si Don Butil ay may planong agawin ng trono. Kahihiyan ng hari, sigaw niya. Dapat siyang palitan ng hindi mabaho. Gumawa siya ng plano. Sa kaarawan ng hari, tinipon niya ang mahigit 100 mamamayan sa bulwagan at hinarap si Haring Gasulfo. Kung tunay kang hari, patunayan mong kaya mo kaming pamunuan ng walang baho. Kinabahan si Gasulfo. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Nanlamig ang kanyang ligaasahan. Napakalakas ng utot, parang bagyo. Lumipad ang peluka ni Don Butil. Nahulugan ang mga kampana ng palasyo. Natuklap ang pintura sa kisame. Sa katahimikan, lumuhod si Prinsesa Amihan. Narito ang isang hari na hindi itinatago ang tunay niyang sarili. Kaya mo ba yan, Don Butil? Namula si Don Butil. Sinubukan niyang umutot, pero walang lumabas. Puro hangin sa loob, walang lakas ng loob ilabas. Nagdiwang ang buong kaharian. Simula noon, tinanggap nila ang utot ng hari bilang bahagi ng kanyang katapangan. Gumawa pa sila ng paligsahan tuwing pista, ang pinakamatapang na utot. At si Gasulfo siyempre, ang laging hurado. At nang ikasal sila ni Prinsesa Amihan, may isang di malilimutang pangyayari, sabay silang umutot sa altar bilang kanilang vow of honesty, habang sinasabi ng pari, sa utot at bango, sa kabusugan at kabag, kayo ay tinadana. At sila ay namuhay ng masaya, kahit may amoy pa rin sa hangin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas maraming nakakatuwang kwento. Kita-kits sa susunod.